Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. July 3, 2026. Holiday po ngayon, pero may pasok po ako. Bukas naman Sabado, kaya makakapag-celebrate pa ng 250th Independence Day ng Amerika. Sayang po kasi pumasok o hindi ngayon, meron kaming bayad. At pag nagtrabaho ka, meron ka pang makukuhang sahod. Yun. Kaya sayang din po yun. Pangdagdag din po yun sa aming sagradong emergency fund. Pag emergency fund, dapat sa inyo lang yan. Kasi pag kinapos na kayo, wala naman kayong ibang matatakbuhan dito. Wala naman tutulong. Yan ang purpose mga kaibigan. Papunta po ako ngayon sa Southwest Albuquerque from Rio Rancho. So medyo malayo-layong biyahe din po ito mga kaibigan. Magko-cover kasi ako sa therapist na naka-leave. So ang mangyayari, may dagdag ako na bayad. So hindi ko na sinasama yung mileage ko pag ganon. Kasi galing ako sa bahay, tapos papunta dun sa unang pasyente ko na i-admit ko sa home health. So hinahayaan ko na lang yung gas dun. Kasi hindi ko naman ma-charge yung company sa gas. Kasi galing ako sa bahay, papunta dun sa malayong lugar na yon. Pero may additional bayad ako kasi nagko-cover ako. So parang ganun na rin, na-cover na yung gas. May konting sobra pa sa coverage ng gas. Ang total na bayad doon. Basta po masipag ka lang dito sa Amerika, malayo-layo ang mararating mo dito. Kasi po sa Pilipinas wala naman akong kwenta eh. Yung kurso po namin nung panahon ko, wala po kaming kwenta. Kumbaga volunteer, tapos allowance lang ang bigay po sa amin. Tapos mag-home health kami doon. Ang tawag nila home service, parang technician eh. Home service. Dito ang tawag home health care. So yun, kikitain namin yung pasyente, pero magre-remit pa rin kami kada pasyente. So ganun po. So parang kakarampot lang yung kinikita namin sa Pilipinas nung time ko. Ewan ko lang po ngayon, di ko alam. Kaya po naisip ko mag-abroad kasi mas may halaga po kami dito sa abroad. Wala po kaming halaga sa Pilipinas. Sana naman sa mga darating na panahon, sana naman taasan naman na yung sahod ng mga physical therapist, mga nurses sa Pilipinas, para hindi na kami nag-a-abroad o magdadalawang isip pa kami bago mag-abroad. Sana po ganun. Tapos ang tawag pa sa amin, tawag dito, masahista daw kami. Yun ang tawag ng iba nung walang alam. Kaya yun, napaka-degrading ng mga salita nila. Pero nakakatawa sila kasi wala silang alam eh sa mga ginagawa namin about physical rehabilitation. Isang larangan po ng propesyon na nagsispecialize kung paano mapanumbalik ang lakas, ang flexibility, ang coordination, ang balance ng pasyente para makabalik sa lipunan. Yan po ang layunin ng physical rehabilitation. May mga kakilala ako dati, uy, i-physical therapy mo nga ako. Sabay pumipindot-pindot na sa muscle nila eh, para bang, uy, parang masahihin mo nga ako. Nakakatawa lang eh. So yan mga kaibigan, mamaya busy na naman po ang kalsada kasi maraming namamalengking mga Amerikano
naghahanda para bukas. Bukas po kasi is July 4th. Yan ang 250 na kaarawan 250th anniversary po ng Amerika. So happy birthday Amerika sa lugar na nagbigay sa akin ng halaga. Medyo maluwag pa po ang biyahe ngayon kasi po holiday na po ngayon eh. Magtrabaho ako sa hindi, may bayad ako, kaso nangihinayang ako eh, kasi pagkakataon na po to na kumita ako ng extra. Parang negosyante na hindi ka lang nakapako sa Monday to Friday na trabaho, tapos Monday to Friday na sahod, na fix na sahod. Ang kagandahan po dito sa home care, kapag masipag ka, madami kang kikitain. Lalo na pag kilala ka na ng boss mo na madalas kang kumuha ng pasyente kahit weekend, kilala ka na nila. So ikaw na yung bibigyan ng pasyente. Pag Friday, sasabihan ka na oh, kukunin mo ba to ngayong Sabado? Yon, extra bayad na po yon. So para ka ring negosyante na pag nagsipag ka, may kikitain ka. So hindi ka nakapako lang sa income mo na Monday to Friday na arawan. Yon, ganun po ang ibig ko sabihin dun. So para ka ring negosyante na kinakalakal mo yung skill mo at yung sipag mo. Ayan, nag-green na. May construction po kasi dito. Bale, magko-cover lang ako dito sa area na to kasi hindi ko naman po teritoryo yung lugar na southwest ng Albuquerque. So bale, may isang Pilipino na physical therapist na nakabakasyon, umuwi ng Pinas. So kina-cover ko lang po siya. Bale, may admission po ako ngayong araw. Ang inilalaan ko pong oras sa pag nag-a-admit ako ng pasyente is 1 hour and 30 minutes average. Kasi maraming pinifill out na mga paperwork. I-explain ko yung mga consent paperwork, privacy practice law, ang mga goals ng physical rehabilitation, kung ano yung mga realistic goals, wala pong sugar coating. I-assess ko kung paano, anong kakayanan ng pasyente sa paggalaw sa bahay niya, sa paglakad, kung nakalakad ba. O para po meron kaming baseline na mapagkukumparahan pag gumawa kami ng reassessment after 1 month. So kami po ang nagre-report sa health insurance at sa doktor kung ano na yung progress ng pasyente. Kaya dapat meron kaming baseline na mapagkukumparahan. Yung ganun po yun. Kaya po kami merong evaluation or initial evaluation. Yun, medyo maluwag po biyahe ngayon mga kaibigan. At hindi ako late. Ang trademark ko po dito, lagi akong on time. Ang sinabi ko naman sa pasyente ko is I'll be there between 9 and 9:30 tomorrow. So yun, may meron akong grace period na at least 30 minutes. So ang dating ko 9:18 AM. So hindi po ako late. Yan, tapos may kikitain ako sa Northeast Albuquerque, 2 matanda sa assisted living. Tapos meron akong kikitain ulit sa Northwest na
bedbound for evaluation. At ang last patient ko malapit sa bahay, yung amputee, above knee amputee. Yun, pasok na yung units ko po doon mga kaibigan. At relax na rin mamaya. Kakaliwa ako mamaya sa Bridge Boulevard. Yan po mga kaibigan, kakaliwa na po ako sa Bridge Boulevard. Malapit na po sa first patient ko ngayon. Dito na po ako sa Southwest Albuquerque. Malapit na sa unang pasyente. At hindi ako late. 0.6 miles, kakanan na ako sa course. Yung course po mga kaibigan, isa rin to sa pinakabising kalsada dito sa west side. Siya ang nagko-connect ng south and north, Albuquerque at Rio Rancho. Siya ang nagko-connect. So dito ako sa left lane kasi doon ako sa Pajarito Street, kakaliwa mamaya. Bali na-assign din po kasi ako dito noong araw. Hanggang COVID yun eh, naalala ko, hanggang COVID pandemic dito ako na-assign noong araw. Tapos lumipat na ako ng company. Kumbaga pinagtiyagaan ko yung pinaka-stable na company pero mababa magbigay. Natakot ako nung COVID pandemic eh. Baka sabi ko nun, baka bumagsak yung mga company, baka magsara. Kaya ang in-applyan ko po noon mga kaibigan, yung pinaka-stable na company, yung Presbyterian Healthcare. Ano po sila, since 1906 pa po sila dito, kaya napaka-stable na nila. Kasi ang problema, ang baba po ng bigay. Pinagtiyagaan ko na po yun. Bale, naka 2 years din po ako sa kanila. Pagkatapos nun, lipat na ako sa company ko po ngayon. Dito na po ako mga kaibigan sa Dennis Chavez Corner, Rio Bravo. Ito rin ang isa sa mga pinaka-busy intersection po dito sa South Valley, Albuquerque, New Mexico. Mabagal tong nasa unahan ko eh. 48 lang siya, pambihira. Naka 48 ka lang, pambihira ka. Kaya ako malilate sa'yo eh. Yung mga sobrang bagal naman po na sasakyan, nakakakos din po ng aksidente yun. Dapat nga hinuhuli din yung sobrang bagal eh. Dito na po ako sa Pajarito. Pajaroon. Yan, kakaliwa ako dito sa Pajarito Road. Taga dito yung pasyente ko. Medyo malayo-layo na to sa bahay namin. 45 minutes po ang biyahe ko dito sa una kong pasyente. Tapos kakanan ako sa Isleta Boulevard. Oo nga, medyo malayo to. Iba na yung imahe ng mga tao pag sinabing South Valley. Sasabihin nila, taga South Valley ka? Nako, mag-ingat ka doon. Parang ganon. Lalo na pag may mga okasyon mga kaibigan, marami nagpapaputok sa ere. Paano kung may mabagsakan ng ligaw na bala? Kakaliwa na po ako dito mga kaibigan. Sige po. At bawal ipakita ang bahay ng pasyente. Privacy practice law mga kaibigan. Okay? Yan po mga kaibigan. Tapos na ako sa
admission evaluation ko ngayon, holiday. Medyo natagalan ako kasi ang daming tanong ng pasyente tungkol daw sa power chair na nire-request nila. Sabi ko sa kanila, mas maganda dumirekta na sila sa doktor nila pagdating sa power chair, kasi sila na yung nagko-coordinate nun sa company na gumagawa. Hindi naman kami yung pumipirma sa request na yon. Ayun, naintindihan naman nila. Bale, bilateral osteoarthritis po ang kaso ng pasyente na yon, at hindi na siya pwedeng operahan dahil marami siyang problema sa kalusugan niya. Yan po mga kaibigan, papunta na ako sa assisted living facility, memory care facility. So i-recertify ko lang yung pasyente na may dementia. Ayun, traffic na mga kaibigan, sana hindi malala. Naglalabasan na yung mga tao para mag-grocery para sa 4th of July celebration bukas. Nako po, traffic na. Busy na ang kalsada mga kaibigan. Nako po, ito talaga oh. Singit na singit eh. Hindi man lang nagsisignal light. Mga obobs talaga itong mga driver dito eh. Plate number 988XKC. Dito ako dadaan sa Rio Bravo Boulevard. Grabe ang bibilis nila oh. Wala, may muscle car pa. Masunurin po ako sa speed limit mga kaibigan. Hindi ko sila gagayahin. Naka 50 miles per hour na nga ako dito eh. 45 miles lang ang limit. Tapos sila, para silang 100 miles na yung takbo nila eh. Ito po yung release ng trend dito. Ito yung pinakamalaking intersection dito sa may Rio Bravo South Valley. Ito po, palabas na po ito sa I-25 galing dito sa South Valley. Ako dito. Yun. Kaliwa ulit dito. Change lane. Yan na po yung Crossroads Motel sa kanan. Yan po yung pinag-shootingan ng Breaking Bad. Yung pinakaunang episode ng Breaking Bad, yung Crossroads Motel. Kung napanood nyo po yun. Ito po yung tsura ng Albuquerque I-25 kapag walang pasok. Holiday po ngayon, pero may pasok po ako. Medyo mabagal to ha. Unahan ko na to. Masyado siya mabagal. Matanda kasi yung driver. Unahan natin kasi pag mabagal mas ano yan, takaw aksidente lalo eh. Yung sobrang bilis, sobrang bagal, yun pare-pareho lang po yun. Iiwasan natin sa kalsada yun. Medyo busy po ang traffic dito mga kaibigan sa I-25. Busy.
Ingat-ingat sa pagdadrive dito. Kasi may mga pasaway na driver dyan, biglang nangkakat. Pinapakiramdam ko to malaking truck eh, baka mag-cut sa akin eh. 2.6 miles. Kakanan na ako dito. Change lane. Wala mga kaibigan, diskarte na lang talaga ang pagmamaneho. Experience talaga ang the best. Ayan. Dahan-dahan tayong nakapunta na sa pinaka right lane. Ingat din dito kasi magjo-join yan. Yung truck na yan, sigurado yan. Oh, sabi ko na. Oh ha. Kakanan ako sa exit 232 papunta sa Memory Care Center. So next exit na ako. 231 na tong sa kanan ko. 232 ako mag-e-exit. Yun, ayos. Diskarte talaga mga kaibigan ang pagmamaneho. Ayun, pasok. Kakanan na po ako dito sa Wyoming Boulevard. Pero pagkakanan ko dito, magkakaliwa agad ako kasi kakaliwa dyan yung Memory Center. Ayos, pasok. Pasok, pasok. Ang bagal naman ng mga to. Patay tayo dyan. Left turn, yield on flashing arrow. Dalian nyo. Dalian nyo. Dalian nyo. Yeah. Pasok. Ayos. Diskarte. May dayo. Taga California oh. Yung license plate. Dito na lang ako kakaliwa. Northridge Memory Care. Nako, walang parking dito. Sige po mga kaibigan, at pupuntahan ko na yung patient ko. Ayan po mga kaibigan, tapos na po ako dito sa Memory Care Assisted Living Facility. Pupunta na ako sa susunod na recertification visit. Ang recertification po ibig sabihin i-re-evaluate yung pasyente para makareceive ulit ng home healthcare services. Parang i-renew. Yan, padaanin natin tong naka power chair. Yan, dito na po. Malapit na po ako sa bahay ng patient. Sige po mga kaibigan, mamaya po ulit. Bye. Yan po mga kaibigan, papunta na ako sa last patient ko ngayong holiday, July 3rd, holiday before 4th of July. Ito pong next patient ko is, or last patient ko pala, ano po ito, bedbound, kawawa naman, 46 years old. Nagkaroon siya ng metabolic encephalopathy. So naapektuhan yung function ng brain niya. Ngayon i-evaluate ko siya for physical therapy services at mag-a-assign ako ng therapist na pupunta sa kanya.
Nakakaliwa na po ako dito sa Paseo del Norte mga kaibigan. Papunta na naman sa west side. So nag-cancel yung last patient ko. So mapapaaga yung pag-uwi ko ngayon mga kaibigan. Yan, nag-go na siya. Yes. Pag may opportunity na kumita mga kaibigan, kailangang magtrabaho. Yung laking truck nito Walgreens truck. Change lane tayo dito sa gitna. Na naman ang west side sa Paseo Boulevard na nagko-connect sa east side to west side from Albuquerque to Rio Rancho. I-evaluate ko po yung 4 to 6 years old na pasyente na may metabolic encephalopathy na bedbound. So titingnan ko kung ano magagawa namin sa kanya. Sige po mga kaibigan, at bawal ipakita ang bahay ng pasyente. Okay? Bye bye. Tapos na po sa last patient mga kaibigan. Pauwi na po. Ay, pupunta pa pala ako sa bilihan ng red wine. Punta ako sa Latitude sa bilihan ng red wine. Dito ako dadaan bago umuwi. Dito tayo sa golf course. Madami ng sasakyan. Pwede na, pasok. Ganda ng jeep Ayan, dito na po sa Latitude. Padaanin ko muna tong Tesla truck. Ayos.
Nako, daming bumibili ng ano, ng inumin. Ito po yung igiban namin, bilihan ng alak. Dito na nga ako magpa-park para madaling makaalis. Pasok na po ako mga kaibigan. Gusto ko tong Alamos. Dito. Robert Mondavi. Plus the boys. Yan, pwede na to. Yan po mga kaibigan, kakapasok ko lang ng kotse. Sana manalo to. 396 million. Bukas ang draw nito, 4th of July. Sana po manalo. Ayan, sana swertehin. At nakabili na rin ako ng red wine. Ayos. Tanggalin natin to. Mainit. Ayos mga kaibigan. Sa ulitin po ulit. Pauwi na po ako. Bye-bye.